Hello mga amigo at mga amiga, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay mayroong tatalakayin tungkol sa issue ng isang server or waiter doon sa Cebu na parang pinapatayo siya ng 2 oras nitong tao na tinatawag ng pag-approach ng waiter na sir ang approach niya, hindi ma'am. Nakita niya kasi na siguro ang mukha nung taong yun ay mukhang lalaki. So, na-approach niya, ang pagtawag niya doon ay sir. So, kayo mga kaibigan, kung sino man dyan ang transgender, kung i-approach kayo ng ganun at nakikita niya na nakabistida kayo or ang mukha mo ay hindi naman talaga babae, anong sa tingin nyo? Magagalit ba kayo kung tawagin kayong sir or ma'am? So, ang tanong ko po, tama ba po ba itong ginawa nitong tao na ito na hindi pinaalis ang waiter, naghintay siya doon ng 2 oras sa harapan ng taong yun. So, parang ang ano ng taas ng paningin nitong taong ito, dapat ito ipatulpo. Kailangan ipatulpo ito. At buti na lang at may nakabalik at napuntahan niya doon dahil walang nagsasalita doon at walang manager din doon sa restaurant na yun. At ang mga kasama niya sa trabaho din nagsiiyakan na. So, hindi makatarungan ang ginawa nitong isang tao na natawag siyang sir. So, marami na sa atin ngayon ang kumbaga ay marami na ang transgender sa ating bansa. Hindi lang naman sa Pilipinas, kundi all over the whole world, marami na. So, pero itong issue nito na 2 oras, nakatayo yung server or yung waiter, nakatayo sa harapan niya, hindi talaga niya pinaalis. Hindi niya pinaalis yung mama, yung servidora, yung waiter. Hindi niya pinaalis talaga. Hanggang hindi niya siguro masabi-sabi na babae siya or what. Kaya hindi makatarungan. Para sa akin, hindi ito siya makatarungan. Dapat ito i-judge siya ngayon at kailangan i-ano to siya, irereklamo siya kung ginamit ba ang kanyang power, kung mayroon ba siyang power or sikat. Kung maganda, chinek ko ang mga picture niya, hindi naman siya magandang, mukhang lalaki talaga siya. Yun nga lang, nagsuot babae at nagpa-hairdo ng mukhang babae. Pero hindi po siya maganda. Ang hitsura lang niya, hindi ko na pinaplus ang mga picture niya dito dahil bawal yan. Pero yun nga, sabi ko sa inyo ay hindi siya kagandahan. Kaya ang approach nga doon sa waiter na yun ay sir ang tawag kasi mukhang sir naman talaga. No? So, yan lang mga kalalab at dapat magiging bigyan natin ng hustisya ang pagtrato niya doon sa isang waiter doon sa Cebu. Ang pagtrato niya doon na pinatayo niya ng 2 oras na nakatayo at buti na lang at may nagpunta doon at nakialam. At ngayon ay nung dinala niya yung waiter doon sa likuran, medyo humagulhol at nagkaroon ng panic attack ang waiter. So dapat bigyan natin ng hustisya ito dapat at ayaw ko kung saan natin ipaparating ito. Kailangan ba kay Raffy Tulfo para mabigyan natin ng katarungan. Hindi maganda talaga ang ginawa nitong taong ito, no? Hindi makatarungan ang
kanya, sino ba siya na magano. Hindi siya presidente or sino, o kahit man ang presidente magganyan, ay hindi talaga acceptable yan sa tao. Ang pagmamata niya, pagpatayo niya doon sa tao na 2 oras, hindi nakaupo ang mama, hindi nakaupo yung waiter. For 2 hours nandoon sa harapan niya. Grabe ang kanyang paano sa kanyang sarili na siya ay mataas na or may ranggo or whatever. Ginawa niya yan. Dapat bigyan natin ng katarungan, no? O ano ang sa tingin nyo, mga kalalab? Anong sa tingin nyo? Anong masasabi nyo dito? Dapat bigyan natin ng hustisya ang batang yun na for 2 hours nakatayo sa harapan ng taong sinasabi niyang sir. Okay? Hindi po tayo magbanggit ng pangalan dito. Basta sa ngayon ay nasa social media na ngayon at trending ngayon dahil sa nangyayari doon sa Ayala Center sa Cebu. Okay, mga kalalab, thank you. So, bigyan natin at kailangan i-voice out natin na bigyan natin ng katarungan ang waiter na yun. Bigyan natin ng pansin, bigyan natin at kailangan at mapagbayaran ng taong yun na kung sino ba siya na gagawa ng ganun. Para lang doon sa pag-approach ng waiter na tinatawag siyang sir. Okay, mga kalalab, hanggang dito na lang. At hanggang sa muli, ang ating mga pag-issue, mga ating anong tawag nito, ang ating mga group natin na pag-chat tungkol dito, ang ating mga advices, makatarungan ba o hindi po makatarungan para sa akin. At dapat bigyan natin ng aral kung sino mang itong taong ito na gumawa dyan doon sa waiter na yun. Okay po, thank you, bye-bye.